Sinabi ng tiyuhin niya na walang makakapigil sa kagustuhan ng anak ng pinuno ng alyansa. Samantala, sa isa sa mga tahanan ng pamilya Tang, si Mio ay nagsusuklay ng buhok ng ating God-tier Weifo. Pinuri niya ang kagandahan ng buhok nito kahit sa lahat ng pinagdaanan. Natawa si Weifo, nahihiya sa papuri. Noong huling beses na naroon si Yunming, halatang-halata na nabighani siya rito kahit ako ay sang-ayon. Sabi nga, tulad ng thumbnail na nag-akit sa inyo. Tinanong ni Mio si Weifo kung ano ang sekreto ng kanyang kagandahan. Biglang nag-activate si Mio ng Power Ranger mode at tinanong si Weifo kung ano ang tingin niya kay Yunming. Nahihiya si Weifo, at tinanong si Mio kung ginagamit ba nito ang martial arts para bantayan ang hininga ng mga tao. Sinabi ni Mio, na noong nabanggit niya ang pangalan ni Yunming, nagbago ang bilis ng kanyang paghinga. Bigla itong naging seryoso at tinanong si Weifo kung ayos lang ba talaga ito. Nalito si Weifo, kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ni Mio. Ipinaliwanag ni Mio na pupunta si Chad sa Sichuan Gathering, kaya hindi niya ito makikita ng matagal. Dagdag pa ni Mio, ang pagtitipon ay isang kompetisyon ng mga pinakamapanganib na evil factions. Natakot si Weifo nang marinig ito. Pero ang sabi ni Mio, hindi iyon ang pinakamahalagang bagay. Paano kung makilala ni Chad ang ibang babae mula sa factions at magustuhan ito? Kakayanin ba niya iyon? Tumingin si Weifo na parang hindi makasagot. Nag-post ulit si Mio at nag-suggest na sumama sila sa Sichuan Gathering. Sumimangot si Weifo at sinabing baka maging pabigat sila sa pinuno ng pamilya. Sinabi ni Mio na huwag itong alalahanin dahil may plano na siya. Napakahusay ng winger ni Mio, sana may ganito rin sa totoong buhay. Sa pangunahing bulwagan ng Tang Clan, nababagot si Yunming. Tinanong niya si Yan Ang kung totoong gusto nitong pumunta sa Sichuan Gathering. Tumango si Yan Ang at sinabi kay Chad na narinig niya ang tungkol sa mga batang master ng evil factions na magpapaligsahan doon. Gusto niyang makita kung paano mangyayari ang labanan. Tulad ng isang boss sa dating trabaho, kapag nagkamali ako, walang reaksyon si Chad at sinabi na may impormasyon siya na pwede siyang magdala ng isang bantay at isang kasambahay. Sa isip niya, iniisip niya na hindi ito isang paglalakbay para mag-enjoy kundi isang pagkakataon para mapalapit sa pinuno ng pamilya anuman ang mangyari. Nang biglang pumasok ang ating bida sa silid, si Yunming ay nagpakita ng mukha na parang isang batang miyembro. Sinabi niya na naramdaman niya ang kanilang pagdating, at syempre, mga babae ang dumating. Biglang sumugod si Mo kasama ang ating reyna, at sinabi na si Miso ay sabik na pag-usapan ang isang bagay kasama si Yunming. Binanggit ni Mo na masyadong bastos si Miso para direktang kausapin ang pinuno ng pamilya. Biglang napansin ni Mio ang isang asong gubat na nakatitig sa kanya, tingnan niyo naman ang kanilang mga mukha. Parang karakter mula sa JoJo's Bizarre Adventure pero mas pangit pa. Tinanong ni Mio kung sino siya, at ganoon din ang ginawa ni Yanjiang. Si Yunming naman ay tinanong si Miso kung bakit siya naroon. Ngunit bago pa man makasagot si Moo, gumawa ng mukha si Yan Ang na parang isang pusa mula sa Pokemon. Sinabi niya kay Yunming na gusto nilang pumunta sa Sichuan Gathering. Nagulat si Yanjiang nang marinig ito. Ang nakakatuwa ay ang ating Chad ay tila wala sa silbi. Ang plano nila ay gawing bantay ni Moo si Yunming, habang si Miso naman ang magiging kasambahay niya. Dahil limitado ang bilang ng maaring isama, isang bantay at isang kasambahay lang ang plano, ay tila perpekto. Ngunit si Yan Ang ay nanlaki ang mga mata, na parang hindi makapaniwala sa mga pinagsasabi ni Moo. Sa mata ni Yan Ang, mukhang malapit si Moo kay Yunming, ngunit ang mas malaking problema ay ang napakaganda ni Miso, halos kasing ganda ng ina ni Yunming. Walang makakatalo sa ganda ng kanyang ina. Bumalik tayo kay Yan Ang, na tila nawawala na sa sarili, iniisip na kung sumama si Miso, siguradong masisira ang kanyang mga plano at posisyon. Bigla namang nagulat ang lahat sa sinabi ni Yunming. Sinabi niya kay Mio na maaari niyang dalhin si Moo bilang kanyang bantay, ngunit hindi niya maaaring dalhin si Miso dahil mayroon na siyang napiling kasambahay. Ang delusional na si Yan Ang ay agad na inisip na siya ang kasambahay na iyon. Ngunit sinabi ni Mio na kung hindi makakasama si Miso, hindi rin siya sasama.
Dahil dito, nagpasya si Yunming na pumili na lang ng ibang mandirigma mula sa kanilang clan, lalo pang ikinagalit ni Mio. Si Miso naman ay nagmamakaawang sinabi kay Mio na huwag nang pilitin si Yunming kung ayaw nito. Naging emosyonal si Miso at literal na umiyak, sinasabing mas mabuting huwag na lang kung hindi sang-ayon ang pinuno ng pamilya. Napabuntong hininga si Mio at sinabi kay Miso na sumama siya sa kanya sa labas, oras na raw para magbigay ng lektura kay Mio. Sinabi ni Mio na hindi lang mahusay si Mio dahil sa kanyang kakayahan sa martial arts, kundi pati sa kanyang paghusga at pagiging desidido. Dahil mas senior siya pagdating sa posteng memes, ipinaalala niya kay Mio kung bakit siya nag-aalangan. Tinatanong niya kung wala ba talagang nararamdaman si Mio para kay Miso, dahil tila tinatanggihan niya ang pagkakataon na nasa harap na niya. Nagulat si Mio nang sinabi ni Yunming na hindi ito isang kasiyahan, kundi maaaring maging isang mapanganib na labanan. Hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari sa harap ng mga evil factions. Ipinaliwanag niya na kung sasama si Mio, maaari itong malagay sa panganib na hindi niya kayang protektahan. Takot si Mio sa sinabi niya, lalo na nang banggitin na pupunta sila sa teritoryo ng Black Death Alliance, at maaaring harapin nila ang mismong leader nito. Dahil nasa yugto pa rin siya ng paggaling at hindi pa lubusang malakas, mahirap para sa kanya ang sumama. Bumalik tayo kay Mio, na iniisip na tama ang sinabi ni Yunming kaya wala siyang magagawa kundi sumang-ayon. Pasasalamat ni Yunming sa kanyang pag-unawa sa sitwasyon. Bro ay parang ultra-rare na protagonist, halos perpekto. Hindi siya simp, di tulad ng iba. Napabuntong hininga si Mio at sinabi na kahit ano pa ang mangyari, sasama pa rin siya. Biglang bumanat ang troll natin at tinanong siya kung hindi ba niya sinabi sa lahat na hindi siya pupunta. Nag-init ang ulo ni Mio at sinabing hindi niya maaring hayaan ang isang fox na bantayan ang hen house. Pinaparinggan niya si Yanang. Samantalang si Yunming ay tahimik na lang dahil hindi niya kayang kontrahin ang kanyang boss. Sa kabilang banda, si Weiyu, ang Pokemon Kitten, ay iniisip na may ibang tao ang pinag-uusapan siya. Sa loob ng Tang family, ang iyong paboritong, Skinny Barbie, ay halos natutulog habang nakatingin sa isang formation. Nagulat siya nang biglang dumating si Yungyang at tanungin kung bakit nakatayo siya doon na parang natutulog. Nabahala si Barbie at agad na sinabi na wala siyang ginagawa kundi ang ayusin ang defense formation. Sinabi niya na natapos na ito at ina-adjust na lang ang iba para matapos kinabukasan. Gamit ang kanyang eye-discerning skill, tiningnan ni Yunming ang mga formation sa mga pangunahing bahagi ng Tang family. Sinabi ni Barbie na ang lahat ng mahalagang puntos ay protektado. Nagbiro si Yunming na papatayin niya si Barbie kung hindi matatapos ang formation sa loob ng 1 linggo. Dahil dito, halos maiyak si Barbie sa tuwa nang purihin siya ni Yunming, sinabing kaya niya kung magpupursige siya. Napahanga si Yanang sa nakita dahil mas maganda pa ito kaysa inaasahan niya. Sa main hall, may isa pang misyon si Yunming. Tinawag niya si Elder Tang Jirong, isang matapang na tao na mukhang hindi nila gaanong nakakasundo. Sinabi ni Yunming na narinig niya ang galing nito sa espada, dahilan kung bakit siya naging elder. Dahil gumagamit din si Yunming ng espada, inisip niyang magandang pagkakataon ito para mag-usap sila. Sinabi ni Elder na ang ipinakita ni Yunming sa kompetisyon ay lampas sa kanyang kakayahan, at alam niya ang malaking agwat ng galing nila. Tumango si Yunming at sinabing halata naman iyon, pero nagulat ang Elder nang ialok ni Yunming ang ilang pointers sa swordsmanship. Kapalit nito, kailangang sundin ng Elder ang kanyang mga utos mula ngayon. Nanlaki ang mata ng Elder ngunit sinabihan siya ni Yunming na bihira ang ganitong pagkakataon kaya dapat niyang ituring itong isang malaking biyaya. Sa kabilang banda, ang mga bisita ng Tang Clan ay nagpaalam na. Pinasalamatan nila ang kanilang mga host para sa mainit na pagtanggap. Ang isa sa kanila, si Sabak, ay nagsabing lubusan na siyang gumaling mula sa kanyang mga sugat. Nangako siya na kung kakailanganin ng Tang Clan ng tulong, babalik siya kaagad. Naroon muli si Mommy, nagpapasalamat sa kanilang mga salita. Sinabi niyang magpapadala sila ng mga elder at mandirigma upang tumulong sa kanilang kampanya laban sa demonic sect. Malugod na nakipagkamay si Sabak kay Mommy, na mukhang bagong kasal. Ngunit biglang lumapit si Sabak kay Yunming at nag-alok na makipagkamay bilang pasasalamat.
Sinabi niyang kung hindi dahil kay Yunming, hindi sila makakatakas ng buhay. Habang nagkamay sila, sinabi nito sa ating mega Chad na taglay niya ang mga kapangyarihang mortal na higit pa sa kanyang edad. Hindi magtatagal, baka mahigitan pa siya nito. Ano ba naman itong sinasabi ng langgam na ito? Pero teka, kinain lang siya ng napakalaking kapangyarihang taglay ni Chad, kaya parang langgam na napisa ang pakiramdam niya. Halatang natarante si kuya, mukhang napaihi pa sa takot. Tignan mo na lang ang mukha niya, pawis na pawis habang nakatingin. Napansin ni Fatty ang pagbabago sa ekspresyon niya at tinanong, "Bakit namumutla ka? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba dapat nananatiling malakas at matatag?" Ngunit nanginginig ang boses niya habang sinasabi kay Fatty na gusto na niyang bumalik sa kanilang sekta. Hindi raw iyon isang ilusyon, ang nakita niya ay tunay. Mahirap man paniwalaan, pero posibleng may tao palang may ganoong kalakas na kapangyarihan. Napaisip pa si Uncle Genzi, baka hindi ang pinuno ng pamilya ang dahilan ng pag-angat ng Tang Clan, kundi ang ating Chad na si Yong. Habang umaalis sila, sinabi ng aking asawa, "Ang motto ng aming angkan ay ang gantihan ng kabutihan ng 2 beses at ang mga kaaway ng 10 beses. Ito ang panuntunang pinahahalagahan ng pangunahing pamilya, ang katapatan bago ang lahat." Dahil nangako silang tulungan ang sekta ni Fatso, kailangan nilang harapin ang laban ng magkakasama. Dahil sa lakas ng loob at kagandahan ng aking asawa, nagkaroon ng masidhing determinasyon ang grupo. Ako ang pinakasalan niya sa episode na ito, joke lang. Samantala, ang grupo ng mga baboy na naiwan sa angkan ay hirap tanggapin ang sitwasyon nila. Sa tingin ko, plano ng mga talunan na ito na patayin si Yunming o gumawa ng problema para sa Tang Clan. Pero habang inaayos ang lahat, nagpaalam siya at nagdasal na magtagumpay ang kanilang laban. Kinabukasan, iniabot ni On kay Chad ang buong stock ng energy drinks, ang tinutukoy ay ang makamandag na apoy. Tinanong ni Ian kung bakit iyon lang ang dala niyang lason, gayong napakarami pa namang iba. Ipinaliwanag ni Yunming na pamilyar siya rito at wala pang lason na katulad nito. Sa madaling salita, paborito niya ang lasa nito. Nagpaalam siya kay Ian dahil naghihintay na ang kanyang mga kasama. Kahit kabado si Ian, alam niyang kakayanin ito ni Yunming. Bigla namang lumitaw si Snakey, na nagtatakang posible bang bata pa talaga si Chad. Tinanong nito si Yunming, bakit parang napakabata niya para sa ganitong kapangyarihan? Ipinaliwanag ni Snakey na mahirap paniwalaang may ganitong kakayahan ang isang tulad niya sa murang edad. Sinimulan nitong magbuhos ng opinyon kung paano nalampasan ni Chad ang maraming veteranong martial artist na dekada nang nasa mundo ng pakikidigma. Bagamat hindi pa siya kasing taas ng antas ng Invisible Guest, ang pinakanakakagulat ay ang estilo ng espada na ipinakita niya ng rekruten niya ang matanda. Napaka-advanced nito na para bang ilang antas ang layo sa mga swordmaster na nakaharap na nila. Dahil matalino si Yamang, sinagot niya si Snakey nang, kung may mga tao tulad ng pinuno ng Black Death Alliance na kayang unawain ang martial arts sa isang sulyap, bakit hindi pwedeng may Chad tulad niya? Mas mabuti pang tigilan mo na ang sobrang pag-iisip, Snakey. Sa isip ni Snakey, tiyak na hindi si Chad ang dragon na inaasahan nila. Pagkatapos noon, dumiretso si Chad sa pangunahing bulwagan kung saan naghihintay ang grupo ng mga side characters niya. Habang tinatanong ni Mo si Yunming kung saan siya nanggaling, sinabi ni Yunming na pumunta siya kay Ain para kumuha ng lason. Ngunit hindi niya alam na may ikatlong taong sumama sa kanila. Ang lalaking nakamaskara ay binati si Chad, ipinakilala ang sarili bilang si Jang Hil, at sinabi niyang nandito siya para gabayan at tiyaking ligtas siya sa kanyang paglalakbay. Umiti si Yayang at sinabi, aasahan kita. Sa sandaling iyon, dumating ang aking asawa at tinanong si Yamang kung aalis na siya. Nang makita siya, nagulat ang mga side characters, parang nakita nila ang crush nila. Ngunit dahil alam ng lahat na hindi sila ang tunay na bida, sinabi ng asawa ko, okay lang, hindi na kailangang maging masyadong formal. Bigla niyang sinabi kay Yon na malakas ang hangin, kaya anuman ang piliin niya sa buhay, susuportahan niya ito. Ngunit pinayuhan niya si Yunming na huwag magpakabigat sa sarili. Umiti si Yunming at sinabing, huwag kang mag-alala. Alam mo naman kung kaninong anak ako, di ba?
Nahiya ang asawa ko pero buong pagmamalaking sinabi, oo naman. Anak ka ng Poison Phoenix, at anak din kita. Mula ngayon, sinabi niyang aalagaan niya ang pamilya at iniwan ang mensahe sa mga side characters na tiyakin ang kaligtasan ng pinuno ng angkan. Parang mga robot na sumagot ang mga ito, gagawin namin ang aming tungkulin. Matapos ito, nagpaalam siya sa lahat. Tignan mo siya ulit. Ito na siguro ang magiging wallpaper ko, ang artist talaga ay gumawa ng hustisya sa kanyang ganda. Sa puso ng Sichuan Hayanjiang, sumama tayo sa ating squad. Sinabi ni Mio kay Yunming, parang pista ang pakiramdam dito, pero hindi ganito noong huli akong pumunta. Napatanong si Yungyang, nakapunta ka na ba rito dati? Buong pagmamalaking sagot ni Mio, oo, ilang beses na noong ang tatay ko pa ang namamahala sa trading company namin. Malaki ito dati. Pumasok si Mio sa karakter, ikinwento kung paano bumagsak ang negosyo ng sakupin nito ng mga masasamang fracsayon. Naalala naman ni Yunming ang sinabi ng kanyang ama tungkol dito. Sa isip ng ating Chad, kung palalawakan ang angkan, magiging matalino ang hakbang na magtayo ng trading company. Hindi sila pwedeng umasa ng habang buhay sa mga kinurakot ng mga nakatatanda o sakita ng medikal na pakpak. Ngayon, malinaw kay Chad na kailangan niyang harapin ang mga masasamang fracsayon. Sinabi ni Yunming kay Mio, pumunta ka sa akin kasama ang tatay mo. Nagulat si Mo at nagtanong, bakit? Sagot ni Risod, plano kong tulungan siyang muling patakbuhin ang trading company. Natuwa ng husto si Mio, sinabing, hindi ka pwedeng umatras ngayong sinabi mo na. Kinagabihan, sa isang sulok ng bayan, may isang pandak na lalaki na nag-iisa. Nakaayos siya dahil alam niyang isa na namang mabagal na araw ito. Pangarap niyang makahanap ng isang taong may pagpapahalaga sa espada. Bigla niyang narinig ang boses ng ating Chad na nagtatanong kung bukas ang tindahan dahil wala siyang marinig na tunog ng pamakpok. Nagpakilala si Yuang, na parang bagong Naruto, at sinabing nandito siya para tumingin ng espada. Napansin ng maliit na lalaki na kakaiba ang dating ni Chad, kaya malugod niya itong tinanggap at sinabing, pasok ka. Malaya kang tumingin. Ipinakita niya ang kanyang koleksyon, pilit na hindi nagyayabang tungkol sa kalidad ng kanyang mga espada. Tinanong ni Mio kung bakit kailangan ni Yunming ng espada. Sagot ni Yunming, mas mabuti nang may dalang armas, kahit pamporma lang. Sinuri ni Yunming ang espada sa pamamagitan ng pagtapik dito. Napahanga siya sa kalidad ng talim, napakatalas at malinaw na maingat ang pagkakagawa. Sinabi niya kay Pandak, may karapatan kang magyabang. Ang galing mo. Hindi makapaniwala si Pandak na kaya ni Yunming suriin ang espada sa simpleng pagtingin at pagtapik lang. Bagamat hindi maganda ang itsura ng espada, bumawi ito sa talas, patunay na maingat ang pagkakapanday at temperang nito. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Yunming sa lahat ng naroon na pumili ng espada na babagay sa kanilang panlasa. Narinig ito ni Shorty, kaya agad siyang pumasok at sinabing maghintay lang si Yunming sa kanyang pwesto at huwag gumalaw. Pagkaraan ng ilang saglit, dinala niya ang isang malaking kahon at inilapag ito sa mesa. Sinabi niya kay Chad na buksan ito dahil matagal na raw mula nang makatagpo siya ng taong nakaka-appreciate ng mga espada. Nang buksan ang kahon, nagulat si Yong dahil ito pala ang Demon Slaying Sword. Ang espadang ipinakita ng Panday ay napakakintab, sapat na upang makita ni Yunmian ang kanyang refleksyon dito. Ang kanyang mga kasama, sina Mio at Yan Ang, ay humanga rin sa engranding itsura nito. Si Yan Ang, na walang kaalaman sa mga espada, ay agad napansin kung gaano ito kahanga-hanga. Ipinagmalaki ni Shorty na ang espada ay hindi niya ginawa kundi ng kanyang master, isang dalubhasa sa paggawa ng mga espada. Sa kasamaang palad, pumanaw ito dahil sa sakit, kaya siya na ang nagpatuloy at masigasig na tinapos ang espada. Habang ikinukwento ito, halatang proud siya sa kanyang nagawa at tinanong si Yunming kung ano ang opinyon niya sa espada. Sa tingin ni Chad, ang espada ay karapat-dapat tawaging obra maestra. Kahit para sa kanya, napakahusay ng espadang ito, maihahambing sa espada na ginamit niya sa kanyang nakaraang buhay. Ramdam niya ang talas at lakas na tila sumisidhi mula rito. Sinabi ni Yuang kay Shorty na ito ay isang napakahusay na espada. Gayunpaman, sinabi niyang hindi niya kailangan ng espada na ganito kataas ang kalibre.
Nagulat si Shorty sa sinabi ni Yunming at nagtanong kung hindi ba nito naabot ang kanyang inaasahan. Umiti si Yong at ipinaliwanag na kabaligtaran ang nararamdaman niya. Dapat daw itong ipagmalaki ng Panday dahil napakahusay ng pagkakagawa nito. Subalit, ayon kay Chad, ang espada ay sobra para sa kanya. Ang totoo, masyadong mapapansin ang espada dahil sa kalidad nito, kaya mas simple ang gusto niya. Sinabi niya kay Shorty na pipiliin na lang niya ang espada na una niyang napili kanina. Bagamat may halong pagkadismaya, sinabi ng Panday na wala na siyang magagawa kung iyon ang gusto ni Yunming. Sa puntong iyon, isang grupo ng walang kwentang third class na mga karakter ang biglang pumasok sa eksena. Parang kahit basura ay kailangang magkaroon ng screen time. Nang makita sila, nagpakita si Shorty ng kakaibang reaksyon, halatang natakot. Tinawag niya ang lalaking nasa unahan na, "Young Master yon." Halatang galit ito dahil inutusan niyang ibigay ang pinakamagandang espada sa shop, ngunit itinago raw ito ni Shorty. Tatawagan natin ang lalaking ito na, Rotten Ginger, dahil kamukha niya ang isang luya. Galit na galit siya dahil hindi niya matanggap na niloloko siya ng isang hamak na Panday. Masyadong maanghang si Ginger dahil halata namang ilusyonado siya. Nag-aalala si Shorty at sinabing isa itong malaking hindi pagkakaintindihan. Habang naririnig ni Chad ang walang katuturang usapan mula sa isang one-chapter character, napansin niyang may kakaibang aura sa iilang tao sa grupo. Nagdududa siya dahil hindi ito pangkaraniwan. Biglang lumitaw si Snakey at sinabi kay Yunming na naramdaman niyang may mali, at tama ang kanyang hinala, demonic energy ang pinagmumulan nito. Ipinahayag ni Snakey na ilang beses na niyang nakaharap ang ganitong uri ng enerhiya kasama ang invisible guest. Tinanong niya si Yong kung ito na ba ang unang beses na nakakita siya ng ganito. Ayon kay Yunming, ito nga ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng personal, dati, naririnig niya lang ang tungkol dito. Tinanong ni Yunming si Snakey kung ano ang ginagawa ng mga demonyong peste sa Sichuan, ngunit wala rin itong ideya. Iminungkahi ni Snakey na hulihin na lang ang isa sa kanila para maimbestigahan. Si Ginger, na hindi lang bulok kundi tanga rin, ay nagutos kay Yunming na tumabi dahil papatayin niya ang Panday. Dagdag pa niya, kung hindi raw gagalaw si Yunming, siya ang uunahin niyang patayin. Literal na nag-unlock ng unang baitang ng kabobohan si Ginger. Nagpanting ang tenga ni Yunming at sinabing napakabastos ng bunganga ng batang ito. Dahil dito, lalong nainis si Ginger, pero sino ba ang may pakialam? Isang flick lang ng daliri ni Yunming, bagsak na ang pangit na Ginger. Napakahina ng taong ito. Nang makita nilang bumagsak si Ginger, ang mga bantay niya ay nag-react na parang may namatay na lola. Sinabi ni Yunming kay Ginger na sa antas niya ngayon, kahit gaano pa siya kagaling sa espada, hindi pa rin niya magagamit ng maayos ang demon-slaying sword. Balik na lang daw siya pagkatapos ng 20 taon ng pagsasanay. Habang kumikilos ng astig si Yunming, napatulala si Mio na parang nahulog mula sa langit. Isa sa mga bantay ni Ginger ang biglang nag-angas, sinabing, paano mo nagawa yon sa apo ni Nam Jinson, ang pinuno ng Hyang sect, na protektado ng Black Death Alliance. Binyantaan pa si Yunming na huwag nang umasang mabubuhay siya matapos ang ginawa niya. Talagang ang daming sinasabi ng walang kwentang karakter na ito. Naiinis na si Yunming at sinabi sa kanila na wala siyang pakialam sa estado nila. Tinanong pa niya kung ano ang koneksyon nila sa demonic sect. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang grupo, ngunit may isa sa kanila na mukhang leader na tiyak na mawawalang saysay kay Chad. Tinanong niyan ang si Yunming kung saan nanggaling ang mga ito habang halatang natatakot si Mio at ang kanilang bantay na si Mio. Habang nagiging tensyonado ang sitwasyon, napatingin si Ginger ng nerbyoso. Ang third-rate na copy ang ito ng masamang karakter ay nagagalit pa rin dahil tinawag sila ni Yunian ng isang bastos na pangalan. Bago pa makaporma ang mga bantay, agad nawala ang kanilang ulo, literal. Nang makita ito, tuluyang nawala ng tapang si Ginger at halos malaglag sa lupa. Biglang nagsilabasan ang maraming demonic soldier mula sa ilalim ng lupa. Sinabi ng leader nila na mula ngayon, sila, ang Heavenly Moon Brigade, ang bahala kay Ginger. Agad pinatay ng mga sundalong demonyo ang mga natitirang bantay ni Ginger.
Laking gulat ni Ginger nang malaman niyang nakita ni Yunming ang kinaroroonan nila kahit perpekto raw ang kanilang pagtatago. Si Yunming naman, tila walang pakialam. Samantala, ang kanyang mga kasamahan ay nalilito at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Lalo pang nagulat ang lahat nang sabihin ni Yunming na, sa amoy pa lang ng mga demonyo niyo, naamoy ko na kayo mula 1 milya palayo. Sinabi pa niya na kung nagtatangkang magtago ang mga ito, sana man lang ay natakpan nila ng maayos ang kanilang mukha. Halos maputok ang ugat ng lider sa inis, ngunit si Mio ay iniisip kung nababaliw na ba si Yunming dahil sa pagroroas nito sa mga itsura nila. Habang galit na galit ang kalbo na lider, sinubukan niyang pigilan ang sarili sa pagsalakay. Sinabi niyang kahit kitang-kita niyang isa-isa nang pinapatay ang mga kasamahan niya, tila wala pa rin pakialam si Yunming. Humingi si Yunming ng espada kay Shorty at kinuha ang Demon Slaying Sword. Sinabi niya sa leader, kung tungkol sa urgency ang usapan, kayo ang dapat mag-alala, hindi ako. Sa puntong ito, sinabi ni Yunming na, mula sa kinatatayuan ko, pare-pareho lang kayo ng mga pinatay niyo. Wala kayong kaibahan. Lalong nagalit ang kalbo at inutusan ang kanyang mga tauhan na ihatid si Ginger habang balak niyang patayin si Chad. Hindi siya nagkamali ng tawaging pangit ng ating bida, dahil ang itsura niya ay parang bagong tayong tae ng aso. Isa sa mga sundalo ang humawak kay Ginger, ngunit nagulat si Yunming nang makita niyang hindi man lang kilala ni Ginger ang mga tauhan niyang demonyo. Ayon sa obserbasyon ni Yunion, malamang wala talagang alam ang batang ito tungkol sa tunay na pagkatao ng mga demonyo. Sa gitna ng lahat, may isang boses na nagmura sa ating bida. Ang boses na iyon ay nagmula sa pangit na kalaban na labis na inis. Bigla siyang umatake kay Yunming dahil binaliwala siya nito. Ngunit walang reaksyon sa mukha ni Yunming. Sa halip, sinalag niya ang atake nito. Dahil sa lakas ng palitan ng espada, nagkaroon ng maliit na pagsabog. Ang pangit na kalaban ay nagkamaling isipin na mas mabilis siya, ngunit siya pa rin ang napaatras. Habang nakatitig kay Yunming, napansin niyang tila hindi man lang natinag ang ating bida mula sa labanang iyon. Sa isang iglap, nagsimula nang umiikot ang mundo ng pangit na kalaban. Plano pa sana niyang mag-counterattack, pero natagpuan na lang niya ang sarili niyang ulo na gumugulong sa lupa. Ang kanyang mga kasamahan ay nanatiling nakatanga habang nakatingin sa gumugulong niyang ulo. Sina Mo at Yanjiang naman ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Ginger ay halos naging paste na lang ang katawan, habang si Yunming ay nakatayo sa harap ng walang ulong katawan na parang modelo na nagmomodelo ng Immaculate Drip. Ayon kay Yunming, matapos niyang iwas-iwas ang espada, tiyak niyang ito ay isang obra maestra. Ang balanse ng timbang sa pagitan ng hawakan at talam ay halos perpekto. Matulis ito at walang bahid ng dugo sa kahit saang bahagi. Sinabi niya kay Shorty na tunay na kamangha-mangha ang espadang ito, at ang nagpatuloy ng pamana ng kanyang master, si Shorty, ay hindi rin basta-basta. Dahil sa mga salitang ito, napaluha si Shorty. Sa isang flashback, nakita si Senior Shorty habang ginagawa ang espadang ito. Sinabi nito kay Junior Shorty na ang bawat mahalagang bagay ay palaging makakahanap ng tamang may-ari. Ang espada raw na ito ay darating sa tamang tao balang araw. Kaya naman, anuman ang mangyari, dapat niyang ibigay ang espadang ito sa taong makakakita ng tunay na halaga nito. Habang tinitingnan si Yunming, naisip ni Shorty na natagpuan na ng espada ang karapat-dapat nitong may-ari. Pagkatapos nito, tinanong ni Yunming ang mga natitirang kalaban kung may gusto pa ba sa kanila. Hinamon pa niya sila na sabay-sabay na umatake. Sa sumunod na sandali, tumakbo ang grupo ng mga walang kwentang tauhan patungo kay Yunming habang sinasabing huwag siyang magmayabang. Umiti lang si Yunming at sa isang mabilis na slash, napaslang niya ang kalahati sa kanila. Tulad ng pagsasayaw sa tubig, sa serye ng magaan ngunit napakabilis na galaw, napatay niya silang lahat gamit ang magkakasunod na mabilis na atake. Labis na napanganga ang natitirang Ginger, tila nagbabalik na siya sa pagiging tao. Si Shorty ay hindi rin makapagsalita, habang ang mga babae ay tulala. Si Muria naman, pagod na sa kakagulat sa bawat nangyayari. Nakatutuwang isipin na ni hindi niya alam kung kailan natutong humawak ng espada si Yunming.
Samantala, sa ibang lugar, may isang tao na naglalakad ng mahinahon gamit ang kanyang dalawang paa. Naririnig na sa naratibo ang eksenang ito para lang pahabain ang video. Iniisip ng naglalakad na tao na maayos at walang sabit ang lahat ng nangyayari. Ang taong ito, na tinatawag nating Pizza Face, ay naniniwalang ang mga walang kwentang tao mula sa Black Death Alliance ay walang ideya na siya ay mula sa Heavenly Demon Divine Cult. Si Pizza Face ay kilala rin bilang pangalawang manugang ng Black Death Alliance na si Hyunam Jin Sun. Ngunit para sa atin, Pizza Face na lang siya. Lubos siyang naniniwala na ang kanyang anak ay may angking talento na karapat-dapat sa dugong nagmumula sa kanilang pamilya. Napakakapalmoks ng taong ito dahil iniisip niyang walang makakatalo sa kanyang anak sa mga kapantay nito. Habang nakangiti sa kanyang ilusyon, iniisip niya na sa Sichuan Assembly, kapag naipakita ng kanyang anak ang kahangahangang lakas nito at nakapasok sa pamunuan ng Black Death Alliance, magiging unang hakbang iyon para pahinain ang kanilang kapangyarihan. Ang nakakatawa rito, iniisip niyang hindi malalaman ng Black Death Alliance ang nangyayari hanggat hindi pa dumadating ang demonic path sa Sichuan. Itong si Pizza Face ay sobrang ilusyon adu, parang kayo rin na nangangarap na magka-girlfriend. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang walang kwentang delusyon, biglang may isang armadong langgam na sumulpot at binasag ang kanyang Pip-Alas daydream. Tinanong siya ni Pizza Face, hindi ba ikaw ay isa sa mga miyembro ng Heavenly Moon Brigade na dapat nagbabantay sa aking anak? Sumagot ang isang armadong langgam na ang batang master ay inaatake ng hindi kilalang nilalang. Pagkarinig nito, nagsimula ng mag-meltdown si Pizza Face, mukhang nawawala na sa tamang isip. Balik tayo sa ating bida, si Yunming, na abala sa paghiwa ng mga kalaban na parang gulay. Ang bawat galaw niya ay parang nagpapakita ng isang cooking show sa harap ng mga side characters. Lahat sila ay namangha, lalo na si Mio, na iniisip kung sino ang maglilinis ng gulong iniwan ni Yunming. Nagtataka rin siya na kung kasama ang kanyang kapatid, malamang patay na ito sa sobrang stress. Tinanong ni Mio si Yunming kung bakit niya pinatakas ang isa sa mga kalaban, dahil baka magdala ito ng mga reinforcement. Sagot ni Yunming, alam ko na yan. Talagang sinadya ko siyang pakawalan. Itinutok niya ang kanyang espada kay Junior Pizza Face at sinabi, ang tanga mo, ni hindi mo alam ang tungkol sa Demon Cult. Malamang may ibang nagbayad sa mga langgam para protektahan ka. Nagmadaling sumagot si Junior Pizza Face, hindi, nagkakamali ka. Hindi ako konektado sa Demon Cult. Ni hindi ko sila kilala. Pinutol ni Yunming ang kanyang pagsasalita at sinabing, tumahimik ka. Malalaman din natin ang lahat kapag dumating na sila. Habang nag-uusap sila, isang malakas na sigaw ang umalangaw mula sa labas. Dumating na si Pizza Face kasama ang kanyang hukbo ng mga langgam. Sumigaw siya, kung sino man ang may hawak sa bihag, bitawan niyo siya at palalayain ko kayo. Pero kung hindi kayo makikinig, pagdudurog-dugurin ko kayo at ipakakain sa mga hayop. Pasok si Yunming sa eksena kasama si Junior Pizza Face. Itinapat niya ang kanyang masterpiece pizza cutter sa leeg ni Junior Pizza at tinanong si Senior Pizza, anong magagawa mo ngayon? Muling namangha ang mga side characters, iniisip kung sino talaga ang kontrabida rito, lalo na sa asal ni Yunming. Samantala, si Mio, ang palaging overthinker, iniisip kung paano nila haharapin ang dami ng kalaban. Pero teka, hindi ba siya aware na noong test pa lang, si Yunming ay pumatay ng higit sa 300 martial artists? Habang nakatitig siya kay Yunming, iniisip niya kung ano kaya ang plano nito. Sumigaw si Pizza Face, paano mo nagawang hamakin kami nang hindi mo alam ang aming lakas? Pero kalmado lang si Yunming at sinabing, ikaw ay mula sa Demon Cult. Nararamdaman ko ang mapanganib na demonic energy mula sayo. Dagdag pa niya, alam kong itinago mo ang iyong pagkatao para maghasik ng gulo dito sa Sichuan. Sa sandaling iyon, inactivate ni Yunming ang kanyang Heaven Obliterating Eye, at sinabing, sigurado akong hindi alam ng Black Death Alliance ang ginagawa mo. Kapag nalaman nila, hindi nila ito palalampasan. Dahil dito, muling natunaw si Pizza Face parang nilalagay sa oven. Iniisip niya kung paano na-detect ni Yunming ang demonic energy na kanyang pinipilit itago.
Lalo siyang nabahala dahil kahit matapos harapin ang Heavenly Ant Brigade, hindi man lang nasaktan si Yunming. Sa sobrang takot, ngumisi si Pete sa face at iniutos sa kanyang hukbo na gamitin ang reverse blood demonic technique. Napashock na naman ang pamilya ni Mio, parang magkakaroon na sila ng trauma dahil sa dami ng beses na nagulat sila. Ipinaliwanag ni Mio na ang reverse blood demonic technique ay ang parehong teknik na ginamit ng Heavenly Pervert nang salakayin nito ang pamilya Tang. Ang mga langgam ay nagsimulang magliyab sa galit, para silang nagiging nilutong mga carrots. Narinig ni Yunming ang pangalan ng pamilya at nagtanong, kaugnay ba kayo ng Heavenly Pervert? Tumugon si Pete sa face, iyan lang ba ang masasabi mo bago ka mamatay? Makakasiguro ako, ang susunod na eksena ay isa sa pinakamalupit na laban sa buong manhwa, halos kasing ganda ng Northern Blade. Sinabi ni Yunming kay Pete sa face, wala akong personal na galit sa iyo, pero ang pamilya mo ang sum-iris sa isang bagay na akin. Narinig ito ni Pete sa face at nag-evolve siya sa Pete sa third, sabay tawa ng malakas at sinabing, ang kapatid ko ang sum-iris sa lahat, ang Joel family, ang Moang family, pati na rin ang Tang family. Dahil dito, nagalit si Mio at handang makialam kahit magmistulang pabigat na naman. Pero si Yunming, kalmado, at sinabing, huwag kayong sumali. Kapag pumasok kayo sa laban na ito, tiyak na mapapahamak lang kayo. Magtiwala na lang kayo sa akin. Nagutos si Pete sa face sa kanyang evolved Chicken Wings Army na patayin si Yunming. Biglang lumabas si Snakey at nagtanong, mukhang ganado sila. May plano ka ba, Yunming? Sa puntong iyon, inactivate ni Yunming ang kanyang protagonist aura. Tumayo siya sa posisyon, hinanda ang espada, at nagsabing, eliminate. Sa isang iglap, nagkulay abo ang buong mundo. Habang papalapit ang hukbo ng mga kalaban, isang napakagandang eksena ang naganap, sa susunod na sandali, naging pula ang paligid, at lahat ng kalaban ay naputol sa kalahati, maliban kay Pete sa face. Nagulat na naman ang mga side characters, pinagmamasdan ang likhang sining na ginawa ni Yunming gamit ang dugo ng mga kalaban. Samantala, si Pete sa face ay hindi makapaniwala. Imposible ito, sigaw niya. Lahat ng 70 hukbo ko ay gumagamit ng reverse blood demonic technique. Kahit ang isang master sa peak realm ay hindi magiging ganito kalakas. Naaalala niya ang nakaraan, noong hindi pa siya luto. Sa isang flashback, nakita niya kung paano tinalo ng Heavenly Pervert ang left at right guardians ng Demon Cult sa kanilang peak powers. Sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang ang kapatid niya ay napakalakas, higit pa sa inaasahan niya. Pero ngayon, nararamdaman niya ang parehong nakakatakot na presensya, isang presensyang hindi niya naramdaman mula noon. Sa wakas, si Pete sa face ay lumuhad at nakiusap, maawa ka sa akin. Isakripisyo mo na ang buhay ko, pero huwag mong saktan ang anak ko. Hindi ko alam ang galit mo sa aming pamilya, pero iba ang anak ko. Isa lang siyang inosenteng bata. Ngunit malamig ang sagot ni Yunming, inosente. Kung ganoon, bakit siya nagtangkang patayin ang isang panday dahil lang hindi siya binigyan ng magandang espada? Tumahimik si Junior Pete sa face, ngunit bago pa siya makapagsalita, sinigurado ni Yunming na wala na siyang screen time, tuluyan na niya itong pinatahimik sa harap mismo ni Pete sa face. Sa sobrang galit at takot, si Pete sa face ay nag-evolve muli, ngunit sa pagkakataong ito, naging Pete sa third na siya. Tinanong siya ni Yunming, galit ka ba? Pero ang mga pamilya ng mga taong pinatay niyo, ganoon din ang naramdaman nila. Kaya wala akong pakialam. Wala akong balak magbigay ng awa sa sinuman na konektado sa Heavenly Demon Cult. Sa wakas, tinuldukan ni Yunming ang buhay ni Pete sa face. Pagkatapos ng laban, bumalik si Yunming sa pandayan. Nakita niya si Shorty, na umiiyak habang iniabot sa kanya ang espada. Sinabi ni Shorty, kung wala ka rito, malamang patay na ako. Kaya tanggapin mo ang espadang ito bilang kabayaran. Naging emosyonal si Shorty habang sinasabi kay Yunming, ang nais ng aking master ay mahanap ng espadang ito ang tamang tagapagmana. Kaya kahit na ibigay ko ito, sigurado akong magiging masaya siya. Si Yunming ay nagiging mahiyain, habang ang dalawang, reacting puppies, ay masayang binabati siya. Sa wakas, napagpasyahan ni Yunming na tanggapin ang espada, pero sinabi niya kay Shorty, bigyan mo ako ng scabbard.
Masyado kasing kumikinang ang espadang ito. Biglang lumabas si Snakey at naisip, mas kahanga-hanga si Yunming kaysa sa inaasahan ko, para sa isang miyembro ng Tang family na gumamit ng espada na ito. Kung tawagin man siyang Sword King balang araw, hindi ito magiging biro. Kapag nag-mature si Yunming, tiyak na magiging isa siyang pinakamalakas na martial artist sa mundo.